Matapos i-booking ni Vice President Sara Duterte ang ating cute na First Lady Lisa Marcos na sangkot di umano sa krimen sa Amerika, eto si Maharlika. Ipinakita ang police report sa live mismo niya. Opo, tama kayo sa narinig nyo. May police report din pala. Siyempre, may record yan kung ano yung katotohanan. O ano, Claire, na hindi pa rin Claire. Paano mo mapaliwanag to na si Maharlika may hawak na ebidensya? Ito, panoorin natin. Ito po ay hawak ko yung itong police report na ito dated April 21 to sinend sa akin. This is legit ha. Ayan. So ayan yung police report. Ay, naka-blurry kasi tayo. Ayan. Naka-blurry pala tayo, naka-blurred. Okay. But anyway, so ito, basahin ko na lang. Ayan na, mukhang totoo so, talaga. Dito, mga kababayan, may hawak silang police report ha. Ng police report dito, Police Department 464 North Rexford Drive, Beverly Hills, California. April 21 ako nag-request ang regarding response to California response to California Public Records Act request. Alright, so during this time, April 21st, mga kababayan, and up to this day, alright, I'm not sure kung tapos na yung investigation. Pero ang nakalagay dito sa letter, which is ito mga palangga yung letter, naka-blurred lang kasi tayo ngayon. At may natutulog kasi doon na ahas. Anyway, ang sabi dito, this letter is response to your request under the California Public Records Act in which you seek a copy of police report number 2025-00011805. The electronic request made to the Beverly Hills Police Department, the BHPD, on April 14, 2025. Okay, April 14 ako nag-request. BHPD's Beverly Hills Police Police Department has determined that the request in part seeks copies of disclosable public records in the BHPD's possession. Okay? So ngayon mga kababayan, itong na nag-request ako, ang sinasabi dito ng Police Department, under the Act, BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigations conducted by or records of intelligence information of security procedures of the Office of the Attorney General of the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and any state or local police agency or any investigatory or security files compiled by other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. Government Code 7923.600. The records sought in the request fall under this exemption and therefore will not be disclosed. Hindi pa siya muna disclosed. Mamaya babasahin ko itong 7923. Pero dito, kasi mahalaga ito mga kababayan, itong binigay na yung crime incident, death investigation, location of incident is 9876 Wilshire Boulevard, number 504. Di ba? Sinabi ko sa inyo, 504 Beverly Hills, California, 9210 in the Beverly Hilton Hotel. Yun ang sinabi ko sa inyo na may namatay na kasama ni Lisa Tanas sa kanilang pagpunta dito sa Amerika, at ito ay namatay sa Beverly Hilton. May mga lumabas pa nga noon na kesyo namatay daw sa anong hotel yun, sa isa sa mga pinupuntahan ko rin hotel na nagsa-social climbing 101 ako. Di sa which not in Beverly Hills, Astoria. Is it Astoria? Ba't Astoria naisip ko? Tama ba? Beverly I forgot, help me. Okay, yung high-end dyan na hotel. Not Astoria, sa Pilipinas yung nasa isip ko. Anong hotel yon sa Beverly Hills? Okay, tingnan natin dito. Ngayon, mga pala, ipapabasa ko sa inyo ang result, babasahin ko sa inyo. Yeah, Waldorf Astoria. Tama ako, alright? Waldorf Astoria. Dami kasi Astoria. May lumalabas na ganun. Pero di ba kung natatandaan ninyo ang aking vlog, Waldorf Hotel.
Tama, Waldo Pastorian. Correct. So, kung natatandaan ninyo, sinabi ko sa inyo na, diba? Gumaganon-ganon ako. Hindi ko pa masabi-sabi sa inyo noon na Beverly Hilton kasi wala pa tayong hawak na black and white. Hirap na kayong ipagtanggol, di ba? O ayan na. May hawak na ebidensya si Maharlika na totoo di umano itong sinabi ni BP Sara. Nako. Kung ganon, bakit kailangan pang itago ang katotohanan? Pero ito naman si Claire na hindi pa rin Claire ay fake news daw yan. Kaso nga lang marami na pong nagsasabi kasi na may nangyari talagang krimen sa Amerika at nandun daw ang cute nating First Lady. Gaano nga ba katotoo ito? O ito ngayon, kakasuhan kaya ng NBI itong si BP Sara? Kasi si BP Sara nagsabi na rin tungkol dyan sa krimen na nangyari na tungkol kay Lisa Marcos, nabanggit mismo ni BP Sara. Kaya ito ang tanong dyan, sino ang nagsasabi ng totoo? Yung nagngangaw-ngaw lang o yung may hawak na ebidensya na meron talaga, may police report siya? Iba-iba yung mga nagsabi tungkol po sa nangyari na yan. Una ko po kasing napanood yung isang OFW, nag-viral din yun kasi siya yung nag-update araw-araw OFW sa Amerika din na nag-update kung ano talaga yung totoong nangyari. Tapos meron ding nakapag-upload ng video na kung saan ay kita po ang ating cute na First Lady sa isang ganap. Ewan ko kung kasalan ba yon o may kainan sa isang restaurant sa Amerika din. At kasama niya yung sinasabing na overdose daw. Kasama doon ni First Lady. Tapos, itong si Maharlika or Buljakan o Buljak TV sa kanyang channel ay nagsimula na rin bumana tungkol dyan na ganito daw yung nangyari kay First Lady. Maraming mga katanungan pa rin yun kasi hindi naman binabalita. Walang balitang lumalabas dito sa atin sa Pinas. Kaya naisip po ng iba, ay wala, paninira lang yan. Paano to? Nakakagulat nga na itong nakaraan si BP Sara na mismo nagsabi niyan. 'Di ba? Tapos eto na, sumunod si Harry Roque. Sinabi na rin tungkol diyan. Sumunod, eto naman si Maharlika. Ang lupit kay Maharlika talaga, sabagay nandiyan siya sa Amerika. Ang lupit dito kay Maharlika, may hawak talaga siyang ebidensya pag meron siyang banat. Kaya napapansin niyo po, hanggang ngayon hindi napapatahimik si Maharlika. Hindi ba kayo nagtataka? Ang tagal na niyan ni Maharlika. Ang daming mga masiselang bagay na ibinabato nila. Binabato niya sa administrasyon, lalo na sa ating cute na First Lady. Bakit tuloy-tuloy pa rin siya? Hindi siya napapahinto. Kasi kung puro paninira yan, tapos lalo na yung pulburon video, yun ang talagang matindi na ginawa niya. Pero bakit? Andyan pa rin siya. Matapang na nagbubulgar sa mga nangyari. Ewan ko lang siya pa rin ang nakakaalam kung ano yung katotohanan. Tsaka hindi basta-basta baliwalain itong mga pasabog ni Maharlika. Hindi basta-basta baliwalain ng administrasyon ngayon nila Junior dahil hindi po ito basta na vlogger lang. Hindi po natin to pwedeng ilalang. Kasi po marami pong supporters yan at maraming naniniwala sa mga pasabog niya. Bakit hindi kayang patahimikin? Solid ba ang ebidensya ni Maharlika? Naniniwala ba kayo sa hawak ngayong ebidensya nila? Comment tayo dyan. Dito na lang. Thank you. Bye-bye.